Right, magpagas tayo mga kadiskarte. So 1,000 ang ipapagas natin. What's up sa inyo mga kadiskarte? Good evening. Tayo ay babiyahin ngayon sa Grab. Time check, it's 9:42 in the evening. Meron tayong first booking. At ang first booking natin ay 466 pesos. Punta na natin mga kadiskarte. Alright mga kadiskarte, na-drop natin ang ating passenger dito sa may Bayani Road ng Araneta Avenue. So that's the first booking. Ayun mga kadiskarte, may booking tayo. 215 pesos Grab Pay. Yung passenger natin kanina, mukhang sila ulit yung ating passenger. Alright, mukhang may pupuntahan ulit. So yun, good thing nandito lang tayo sa area. Nag-booking sila, tayo ulit yung nakuha. Na-drop natin ang ating passenger mga kadiskarte. At pagka-drop natin, meron tayong booking kaagad na 87 pesos. Dito lang din yung pick up niya. At ang kanyang drop-off ay 1.8 kilometers lang. So malapit lang. Wait na lang din natin ang ating passenger. Dito lang din siya. Sa maps natin, ito lang yung drop-off. Yan lang siya. Dito sa may Makati Avenue. Nasa Makati tayo mga kadiskarte. At na-drop natin ang ating passenger dito sa may Picasso. Isarado natin yung ating door kasi hindi niya na-lock. Yan mga kadiskarte, ang advantage talaga ng night shift ay hindi masyadong traffic. Mabilis lang din yung mga mga biyahe natin. Time check tayo, 11:19 in the evening. Tapos tayo ay nakaka 3 bookings. Wait lang tayo ng sandali for another booking. Nasa Makati pa rin tayo mga kadiskarte. May another booking, 87 pesos. Meron tayo another booking. Alright, so 1 kilometer pickup ito, 107 pesos Grab Pay. Ay booking ulit tayo mga kadiskarte. 100 meters away lang siya. And alright, so wait lang natin. 100 meters away ito mga kadiskarte. Ang rate naman ito ay 265 pesos Grab Pay. Right mga kadiskarte, na-drop natin ang ating passenger dito sa may North Ave. So yan. Time check tayo. It's 12:21 in the morning mga kadiskarte. Tayo ay nakaka 6 bookings na mga kadiskarte at 12:21 in the morning. So from consecutive na booking natin sa Makati, meron tayong ilang streak sa Makati na magkakalapit lang. At umalis tayo ng Makati, nandito naman tayo sa may North Avenue sa EDSA. At yan, waiting lang tayo ng another booking dito. Habang naghihintay tayo ng booking, magbasa tayo ng isa sa mga comment ng ating kadiskarte. Sabi niya dito, kadiskarte, pwede nyo po ba explain kung ano yung Grab dedicated support? Nakita ko lang sa ads ng Mitsubishi. Alright, so you might be referring kadiskarte doon sa Grab Help Center. Kasi kapag ikaw ay isang Grab driver partner na gumagamit ng Mitsubishi, merong Grab Help Center. It's a trunk line na pwede mag-support sa'yo for immediate up or roadside road support or road assistance. So baka ito yung sinasabi mo kadiskarte. Kadalasan this is for emergency roadside assistance, specifically for Mitsubishi drivers. Yun po. So kung yun po yung mini-menu sir, baka ito po yung specific na sagot para doon sa inyong tanong. Another question naman kay Fitan Portor. Ang question niya ay anong unit mo sir? Ang unit ko po kadiskarte ay Mirage G4 2024. Yan, ito po ay napakatipid sa gasolina. Hindi ganoon kalakasan yung kanyang makina, pero ang purpose ko kasi nito is tulad nito ginagamit sa Grab for daily use. Yan, sobrang tipid niya po sa gas consumption or sa kanyang gasolina. Another question kay Faith Vin Luan 8177.
Alright, sabi niya, subscribe na boss, or thank you for that. Pa-tutorial naman kung paano mag-apply sa GrabCar. Thank you. Right. Hindi ko pa nagagawa ng full video, pero dito sa ating specific na vlog na ito, bigyan ko kayo ng pahapyaw. So, para maka-apply ka diskarte sa Grab, syempre kailangan mo ng mga documents, tulad ng mga basic documents ng driver's license, ORCR ng iyong sasakyan, yan mga basic yan. At kailangan mo ng NBI, police clearance, at yung complete documents ng iyong sasakyan. So, after mong makompleto yan, kadiskarte, ang pinakamahirap lang naman ay yung ang pinakamahirap ay ang kumuha ng PA. So, kapag nakakuha ka na ng PA, lahat madali na. Alright? So, kadalasan naman doon nahihirapan ang ibang mga applicant para makapasok sa Grab. So, ang pag-usapan siguro natin paano ka makakakuha ng PA or yung provisional authority na tinatawag. Yan kasi ay kailangan mo bago ka makabiyahe sa Grab, kasi ang pagbabiyahe sa Grab ay kailangan may prangkisa. Sa pagkuha ng PA kadiskarte, kailangan either meron kang contact or meron kang pagkukuhanan ng dokumento na to. Say for example, kung meron kang kakilala or meron kang pwedeng mahanap sa Facebook na make sure na legit ha, kasi marami ngayon naglaganap ng mga scammers, no, na nagpoproseso na matapos mong bayaran hindi mo na mahagilap, right? So ang suggest ko sa pagkuha ng PA, kung hanggat maaari pag nagkaroon ng slot, pumunta ka na lang sa LTFRB. Make sure na ito, kasi pag nagkaroon ng slot kailangan mabilis maubos kasi yan kadiskarte. So say for example na magkaroon ng slot, immediately pumunta ka na ng LTFRB, pumila ka at doon kumuha ka ng PA. Dalhin mo na lahat ng iyong requirements, na document mo na sasakyan, IDs, and yung mga COR. Meron din itong kailangan ng mga pictures. So pipicturean mo yung sasakyan mo, lahat ng side, harap, likod, and yon, after mong maipasa yung mga documents na yon sa LTFRB, it might take a little time para maibigay sa'yo yung PA. Sabihin natin 3 months to 6 months before kang mabigyan ng provisional authority. Okay? Once ma-process mo na yung PA or yung provisional authority at meron ka na nun, pumunta ka na lang sa Grab kasama ng mga documents mo. Kaya kailangan meron kang additional copies ng mga IDs, NBI, police clearance, at yung mga documents ng iyong sasakyan. Alright? So after mong makolekta lahat yon, pumunta ka sa opisina ng Grab at i-submit mo yung mga documents mo. For details ng pag-apply sa Grab at pagkuha ng PA or CPC, gagawa tayo ng separate video tungkol dyan. Okay? Kapag nasubmit mo na lahat ng documents mo sa Grab, within 24 hours, pwede ka nang bumiyahe kasi that's your onboarding. Sa experience ko, less than 24 hours, actually same day, pagpasa ko ng document, yon, hindi naman mahirap pag andun na lahat ng mga papel mo. Pag napasa mo na lahat ng document mo, within the same day or 24 hours, pwedeng kinabukasan, ma-activate na yung Grab account mo or yung Grab app mo, pwede ka nang bumiyahe at pwede ka nang kumita. Another question sa ating kadiskarte na si Jeremy Casabal 4691, sabi niya, I'm planning to become a part-time TNVS driver. Currently work from home 1 p.m. to 10 p.m. on weekdays. So I plan to drive only on weekends. Kumikita po ba ng maayos kapag weekends? Pag weekends lang ang biyahe? Any tips for someone who's planning to enter this kind of hustle? Also, paano po ninyo iniiwasan ang mga hold-upper or ibang safety risk? May mga nag-i-insist kasi sa sobrang delikado raw ng ganitong side hustle.
Any advice would be appreciated. Thanks. Alright, yan ang sabi ng ating kadiskarte. So, kadiskarte, kung gusto mong bumiyahe ng weekends, actually sa experience ko, the best ang bumiyahe ng weekends. Mas marami ang lumalabas, tapos medyo less competition ka rin kasi marami din na hindi bumabiyahe ng Grab ng weekends kasi yung iba nagpapahinga. So, mas marami yung potential na customer mo pag weekends. Ngayon naman, tanong niya kung kumikita ba ng maayos kapag weekends lang. Well, sa akin, kung weekends ka lang babiyahe, ang suggest ko sa iyo is isagad mo yung oras. At least siguro 10 hours, 10 to 12 hours ka sa kalsada para talagang kumita ka at mabawi mo yung ginastos mo sa gasolina at syempre yung sa effort mo. At ang maipapayo ko, every time na babiyahe tayo ay syempre magdasal tayo. Diba? Maghingi tayo ng guidance every time na babiyahe tayo or lalabas tayo. Yun ang pinaka-importante. At sabi niya, also paano nyo iniiwasan ang mga hold-upper or ibang safety risk. Kadiskarte, pagdating sa ganitong usapin, ang maipapayo ko ay kailangan every time na babiyahe tayo is andun palagi yung ating presence of mind. Kaya nga, wag tayong babiyahe ng pagod or wag tayong babiyahe ng todo-todo kasi kailangan syempre alagaan mo din yung sarili. So, kapag ikaw kasi is kondisyon, andun yung presence of mind sa kalsada, mas magiging aware ka sa environment mo, mas magiging alert ka. So, yun lang ang maipapayo ko. Kailangan alert tayo palagi sa kalsada kasi may mga bagay na hindi natin maiiwasan. Yung mga ganiyang klase ng pangyayari ay hindi natin masabi ng diskarte. Kaya hangga't maaari, para maiwasan is kailangan yung awareness natin sa kalsada at yung yung sinasabi natin na yung mga possible na may hold-upper or yung magkaroon ng aberya at yung aksidente, hindi kasi natin masabi pero pwede nating iwasan, 'di ba? So minsan kapag halimbawa babiyahe ka ng gabi at feeling mo may sasakay ka na medyo alanganin, tansyahin mo palagi at nasa sayo ang desisyon. Halimbawa, 'di ba, kapag yung magpapapick up, kung magpapapick up yan sa alanganing lugar, tapos yung address niya walang bahay, puro puno, madilim, 'di ba? Obviously, mag-isip-isip ka na. Nasa kutob mo palagi. Palagi mong paniniwalaan yung instinct mo, kadiskarte. Kasi hindi natin masabi talaga. Sa mga nagbabalak na pumasok sa Grab bilang isang TNVS driver, may ilang comments kasi na nabasa ako na plano daw nilang mag-resign sa kanilang trabaho para pumasok sa pagiging TNVS driver. Kadiskarte, bago natin pasukin yung isang profession, medyo mo muna, tansyahin nyo po muna mga kadiskarte. Yes po, kikita po kayo bilang isang TNVS driver, pero hindi po ganun kadali. Ang trabaho po na ito ay may halong risk at syempre hindi lahat ng pagkakataon ay malaki ang kita. So may mga chance lang talaga na kapag malakas ang booking, syempre sinasamantala namin bilang mga drivers. Alright. At kung may plano ka mag-resign para gawin ng full time ang pagiging TNVS driver, mag-isip po kayo ng mabuti. Alright? Hindi lahat yan minamadali. At the same time, before mong pasukin ito, kailangan gusto mo talaga yung pagdadrive. Yun lang ang masasabi ko. Kasi ako, bilang isang driver, nai-enjoy ko yung umiikot ako ng buong Metro Manila or bumabiyahe ako kasi gusto ko po yung pagdadrive. Kung tutusin po, ang trabaho na ito ay nakakapagod talaga kasi kailangan maglaan ng mahabang oras sa kalsada. So, kapag ito po ay trabaho na hindi mo naman gusto mo lang kumita, baka mapagod ka sa diskarte. Alright? So, kailangan gustuhin mo or kailangan gusto mo yung pagdadrive talaga bago ka pumasok bilang isang TNVS driver. May booking tayo, diskarte. It's 131 pesos Grab Pay. Okay, at 1.8 kilometers ang kanyang pick up. At kanyang drop off naman ay 4 kilometers.
Alright, so after natin ma-drop off ang ating pasahero dito sa may Quirino Highway, another booking tayo. 239 pesos na cash. Nasa EDSA tayo mga kadiskarte, na drop off natin dito sa 5-star terminal yung ating passenger. May additional booking tayo, 165 pesos GrabPay. 430 meters ang pick up nito. Puntahan na natin. Nandito tayo ngayon mga kadiskarte sa may PUP. Time check tayo kadiskarte, it's 2:14 in the morning. Medyo walang booking dito sa area na to, kaya aabante tayo ng konti. May booking tayo kadiskarte, papunta ng Terminal 3. 257 pesos GrabPay. Dito na naman tayo mga kadiskarte sa Terminal 3. At syempre tayo ay naka online pila. So hintay-hintay lang tayo sandali, gapang-gapa tayo ng konti. Yan. So meron tayong 11 minutes waiting time bago tayo pasukan ng booking, kasi marami ding nakapila. So makikita nyo yan dito. Yan o. So sa, say for example sa standard na iya, yan, 108 cars ahead. So 10 minutes ang ating waiting time. So tignan natin, at sana maganda yung ipasok na booking sa atin. Time check mga kadiskarte, it's 3:02 in the morning na. So syempre yan ang kagandahan ng ng ating pila dito sa Terminal 3, kasi may designated talaga tayo na pila for Grab. So at least priority tayo dyan sa sa pagdating sa mga sumasakay ng pauwi. So papunta tayo mamaya pagka may booking tayong nakuha. Pupunta ulit tayo sa ating pick up point ng Terminal 3, which is level A. So bumaba tayo mga kadiskarte dahil maraming bantay kanina sa taas. So pero kadalasan kasi pag madaling araw, mabilis lang yung booking eh. Pag nasa taas ka, minsan mga 1 to 2 minutes may pumapasok na kaagad. So this time medyo matagal siya, kaya bumaba tayo. So wait lang tayo na may pumasok na booking. Nasa tayo, nasa online pila pa rin tayo. Nagkaroon tayo ng booking kanina mga kadiskate galing sa NAIA 3. Ang booking natin ay 169 pesos. Dito ang drop off sa may 4 Ecom Center. At i-drop na natin. So ang total payment niya sa gross ay 207, pero ang kanyang net para sa atin ay 169. Time check tayo mga kadiskarte. It's already 3:52 in the morning. Hindi ganun kalakas yung mga booking natin ngayon kadiskarte, kasi may mga idle time tayo. Pero yung tulad nga sa kanina sa Terminal 3, ang tagal, mga 30 minutes bago nagkaroon ng booking. Haba pa ng pila. So ayun, iba-iba talaga. So ngayon medyo may katumalan tayo. Alam niyo ba yung lugar na to, kadiskarte? Yan, nakahanap tayo ng makakainan ng sandali. Kain tayo ng pares. Isang pares. Ayun, finally after natin kumain ng pares, meron tayong booking na pumasok. 119 pesos cash. Tapos papunta ulit ito ng NAIA Terminal 3. Alright, sa NAIA ulit tayo mga kadiskarte, pero magle-left tayo sa online pila dahil ang tagal na naman. So maghanap na tayo ng set na ako ng destination pa uwi. And then yeah, time check 4:35 na, kaya mag-set destination na tayo mula dito sa Terminal 3. Kaya let's go. At mga kadiskarte, pinasukan tayo ng booking para sa ating set destination. 196 pesos GrabPay. At papunta ito ng Shaw Boulevard. Alright, puntahan na natin to. Pickup is 1.2 kilometers, 4 minutes away. So papa-left tayo dito. Dito tayo ngayon sa may Double Dragon Plaza.
Alright, na-drop na natin ang ating passenger dito sa May Shaw Boulevard. Meron pa tayong isang set destination. Nakakuha tayo ng another booking mga kadiskarte along the way. At yan ay 300 pesos na grab pay. Dito ang pick up sa may White Plains. Dito tayo ngayon mga kadiskarte sa loob ng White Plains. At ito nga pala ang kanilang gate pass mga kadiskarte. Isang long bond paper. Alright, dito na tayo sa pick up location. Dito sila manggagaling sa ginagawang bahay. Alright mga kadiskarte, na-drop na natin ang ating last passenger. So here, okay, collect payment. So that's it, that's the final booking. At tayo ay pauwi na. So tayo ay mag-turn off na ng ating set destination. And then saka tayo magko-conclude ng ating total na biyahe ngayong araw. Okay? So kanina nagamit ko na yung dalawa kong set destination, pero meron pa lang isa. Ayan, active pa yung set destination ko. So it means yung biyahe ko ngayon meron akong 3 set destination. Kaya good thing na rin. Sana madagdagan pa ng isa pang booking. So ayan na nga mga kadiskarte, pinasukan pa tayo ng isa pa. So that's 231 pesos grab pay. Pero dito tayo dinaan sa may Quirino Highway, kaya medyo matatraffic tayo ng bahagya kasi umabot na tayo ng 5:59 in the morning. So masasalubong na natin yung traffic. Actually hindi naman dapat talaga traffic kasi ginawang zipper lane yung kabilang linya. Alright mga kadiskarte, na-drop na natin ang ating passenger dito sa Grace Montessori School. Yan ang ating final booking. Time check tayo mga kadiskarte, it's already 6:25 in the morning. Mga kadiskarte, tayo ay naka 15 bookings within 9 hours. Para makompute natin lahat ng ating kinita, ibabawas natin lahat ng ating mga ginastos. Idagdag muna natin lahat ng additional income natin. Ang tip natin ay 230 pesos. Ito naman ang ating incentives. At idagdag din natin ang 50 pesos na cancellation fee para dun sa nag-cancel sa atin sa may San Juan. Ibawas natin lahat ng ating ginastos. Meron tayong 1K for gas, 500 for maintenance, at kumain din tayo kanina ng pares. Bawas natin ang 100 pesos. Ang matitira sa atin, eto na ang ating final take home. Yan po mga kadiskarte. Maraming salamat mga kadiskarte sa panonood ng ating channel. Sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe and hit that notification bell para updated ka sa lahat ng ating uploads. Hanggang sa susunod, magkita-kita po ulit tayo mga kadiskarte. Maraming salamat. See you next time and God bless you.